Ito ay hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Oh, ito to ha. Huwag nag-ibintang lahat sa mga social media, sa mga news. Pati naman kayo, pati ngayong Pangulo. Ito. Parang nawa nyo dati Pangulo. Panoorin natin to saglit. There's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator. Magtulong-tulong po tayo. Alam nyo po, Madam Beth, wala problema dyan sa balita. Ang problema kasi, pag pinupuna, magiging fake. Gusto mo pala puriin? Gagawa kayo yung kapuri-puri. Huwag yung mga... iba kasi, para din kayo, tinitingnan yung yung mali na ginagawa. Yung mga, kahit sabihin natin naman, hindi naman talaga masasabi natin mali-mali. Yung mga hindi magugustuhan ng mga tao. Tapos pag pinuna kayo, sabihin naman na fake. Nasugpuin ang fake news na ito. Paano nga sugpuin? Paano? Ipapa-aresto sa sa Trecom. Patawag ni patawag ni Abante at saka ni Paduano. Di ba? Tuloy. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluwensya lamang ng fake news. Tama ka, tama. Tulad na sinasabi ni Pangulo natin. Ulitin natin. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Paano to? Paano, madam? Paano? Naku po. Alam niyo po mga kababayan, sila kasing palsimuno eh. Yung sa panahon ni dating administrasyon. Kahit anong masasabihin, hindi naman pa kinakalaman, hindi naman lang bibigyan ng halaga. Hayaan mo. Pero problema kasi sa inyo, pati utot, gagawa nyo ng isyo. Tapos, ano tong sinasabi? Kayo, alam po mga kababayan, ito man lang dahil nabanggit niya yung Pangulo, kasama yung Pangulo, yung pinagdidiinan talaga niya na pangdiinan na talaga na para mainto itong sinasabi nila na fake news. Ito naman sa sinasabi ng dati nangyari nung mga nakarang taon, ito, ulitin natin. Napakasarap ba ulitin to? Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Tapos, paano to? Tingnan natin.
itong mga sundalo dito. Ito. Itong nakaupo dyan sa mga lilim. Mga sundalo yun. Diba? Ito. Panoorin natin. Yan. Ano yung bit-bit? Ito. Dito natin makita mga kababayan, pag sinasabi natin na yung mga fake news, kumbaga mga kasinungalingan, mga sinungaling, ito isa to sa mga leader sa mga sinungaling Ay nako, Madam Claire. Paano natin to dipinsahan, Madam Claire? Ito. Tuloy. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, in relation to the sectoral meeting that you had, I believe hours ago or within the ngayong araw po yung DICT meeting. Meron pa po ongoing. Lumabas lamang po ako. Okay. Pero meron na po bang mga direktibang nilabas ang Pangulo patungkol dun sa sinasabi ninyong paglaban sa disinformation? Meron po. Pero hanggat hindi pa po natin ito nadidetalye o nakukumpleto, hayaan niyo po munang hindi ko muna to sabihin. At kapag po nakumpleto na po ang mga detalye at kaya na po itong i-implement, ibibigay po namin sa inyo ang mga detalye. Pero bago po kayo umalis para sa briefing na ito, ano na po yung mga pwede nyong ibahagi? Kahit yung mga points lang na na-raise. Basta ang direktiba po ng Pangulo, sawatain, pigilan ang fake news. Patawa ka talaga, Madam Claire. Sawatain, pigilan. Sawatain at pigilan. Sige, pigilan yung sarili nyo. I do not see, I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So, anong human rights violation?